Una, let us express our congratulations. Congratulations po kay former Chief PNP, now MMDA General Manager. Social. Congrats, General Torres. So, in-appoint po siya ngayon. Nagbabalik po sa serbisyo. Sa ibang capacity nga lang, no? Ibang kapasidad. Si former PNP Chief General Torre, by the way, he's still a 4-star general. Now, General Manager of MMDA. Ayan. So, in-announce po yan kanina. President Ferdinand Marcos Jr. has appointed former PNP Chief Nicolas Torre III as General Manager of MMDA. Malacanang announced this Friday. Yan po ang sinabi ni Yusek Claire Castro. Torre replaces Procopio Lipana. The MMDA is mandated to plan, supervise, regulate, and implement policies, programs, and projects that address metro-wide concerns in Metro Manila in coordination with local government units. Torre previously served as PNP chief but was relieved noong August, after refusing to comply with the NAPOLCOM order. Yun nga lang. So, sorry na lang. A career police officer, Torres known for his extensive operational experience. Totoo naman yan. Totoo naman yan. Hindi ako kontra dyan. Command background and emphasis on law enforcement reforms and public safety. So before his appointment as PNP chief, Torre held several key leadership positions within the PNP, including assignments in regional and district commands, giving him broad experience in urban security and interagency coordination. Congratulations, General Torre! So mga babayan, actually this is a good stepping stone. I say that with confidence. Confidence with the heart. This is a good stepping stone. Stepping stone, ha? Marami ko kasi nagsasabi, ha? After mo mag-PNP chief, biglang MMDA General Manager ka lang? Masyado kayong short-sighted mag-isip. Ganyan. Alam niyo mga kababayan, first and foremost, si General Torre po ay naging hepe ng PRO 11. Actually, naging hepe rin naman siya dito sa NCR. Pero nung nagka-aberya siya dun sa naalala niyo yung bumunot ng barel tapos nagkaroon ng road rage incident? Yun. Siya kasi yun. Sa QC yata yun eh. Naging hepe siya ng QCPD. Tapos, nag-resign siya after. Or, na-suspend or nag-resign. I think, he resigned after. As QCPD chief. Pero nasa serbisyo pa rin siya. After nun, nalipat siya ng PRO 11. Nung lumipat siya ng PRO 11, doon na siya naging sikat. Ano ba yung PRO 11? Yung PRO 11 po is Police Regional Office 11. Ibig sabihin, siya ang hepe ng buong Region 11. Ano ba ang Region 11? Di Davao City. Ay, buong region ng Davao pala, Davao City. Buong region ng Davao. So, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao City, Davao del Sur. Yan. Buong region ng Davao ang kanyang hawak. Ngayon, eto nangyari. Nung panahon na siya ay hepe ng PRO 11, hindi pa man nag-iinit ang kanyang, hindi pa man siya nag-iinit sa kanyang upuan. Nakabisto na agad siya ng katiwalian sa PRO 11. Nahuli niya ang kabalbalan ng PRO 11. Kaya pala, tinatawag ng Davao City na sila ang safest city in Southeast Asia. Bakit? Nahuli ni General Torre na dalawa ang kanilang blatter book. Isang blatter book na pang-report sa DILG. Yung naka-report doon sa DILG, unahin mo natin ito isa. Isang blatter book na may totoong nakasulat ng mga krimen. Lahat nandoon, lahat ng naka-blatter doon. Nandoon lahat. Yun yung accurate, yun yung tama. The true logbook. Pero meron silang isa pang logbook na sanitized sa Davao City. Sanitized, ibig sabihin, nililinis. Bawas ng krimen.
May krimen naman nakasulat, pero bawas. Lalo sa mga heinous crimes tulad ng panggagahasa, robbery with homicide, murder, ayan, tsaka yung iba pang complex crimes, kidnapping with homicide. Yun. Malinis. Malinis, mga kababayan. Nabisto. Huli. Nahuli ni General Torre. Nung nahuli ni General Torre, mga kababayan, sinipa lahat ng hepe ng Davao Region at pinagpapalitan niya lahat. Doon nag-umpisa yung away nilang dalawa ni Basti. Yun. Yun yung unang away nila ni Basti. Nung ginawa yun ni General Torre. Galit na galit si Basti kasi ito raw mga pulis na to ay mga pinagkakatiwalaan niya. Bata pa lang daw siya, sila na yung nandoon. So, ibig sabihin, private army. So, ibig sabihin, kasama sa private army nila? Yung ba ibig sabihin nun? Hindi natin alam. Oo. But, ayun, yun yung nangyari doon. Doon nag-umpisa yung away nila ni General Torre. And then, a few months later, as in, buwan lang ang pagitan, mga babayan. Buwan lang ang pagitan. A few months later, eto na. Naglabas ng warrant of arrest ang Pasig City Court. Naglabas ng warrant of arrest ang Pasig RTC. Sige, i-comment nyo sa chatroom ngayon dyan kung sino yung inisyuhan ng warrant of arrest. Yung pinuno ng Kingdom of Judas Cult. Ayun. So siya ngayon yung inisyuhan ng warrant of arrest. Pag-issue ng warrant of arrest sa kanya, di nagtago. Nagtago sa ilalim ng mga tunnel niya sa ilalim ng KOJC. Anong nangyari? Di hinukay ni General Torre ang Kingdom of Judas Cult. Hinukay niya, doon pa ako, nagbutas doon sa kanilang sanktuaryo. Ayan. Oo, hanggang sa, ilang linggo yung standoff na yun? 2 weeks? Almost 2 weeks yun eh. 13 days yata, if I'm not mistaken eh. 13 days yung standoff. So, ang laking issue nun. Ang laking issue nun, guys. Oo, laking issue nun. So, finally, 16 days. Grabe, tagal, no? 16 days na standoff. Anyway, 16 days. After noon, mga babayan, on the last day, ang ginawa ni General Torre, ayaw niyong lumabas, ha? Sabi ni General Torre, ayaw niyong lumabas, bibigyan ko kayo ultimatum. Pag hindi pa kayo lumabas ng ganitong oras, ganitong araw, papasukin ang lahat ng PNP, PRO 11, yung mga building nyo dyan sa loob. Tapos, kinabukasan ng umaga, parang Mexican standoff eh. Tayo, di ba yung picture? Saka yung video, yung drone video. Daming pulis, oh. Nakahanay na ganun yung mga pulis. Ayan, natakot ngayon to si Kibuloy. Biglang nagpasabi ng message. Sabi ni Atty. Torion, susuko na kami, susuko na raw siya, susuko na. Natakot eh. Nung una kasi, mga kababayan, actually nakakabwisit talaga si Kibuloy nun. Nung una kasi, para makapasok sila doon sa loob ng ng mga building, kailangan may paalam. Tapos kailangan kakapkapan ng lahat ng pulis. Saan ka naman nakakita ng pulis ang kinakapkapan? So yun na. Nagbigay ng suko si Kibuloy. Ayan. Tapos, mga kababayan, happy ang Pilipinas, di ba? May hustisya na sa Pilipinas ulit. The enforcer is here. Diba? May enforcer na tayo eh. His name is General Torre. Ayan. Diba? The following year, hindi pa natatapos si General Torre. The following year, merong isang matanda na nag-abroad. Nagyabang doon sa Hong Kong. Nagyabang-yabang doon sa Hong Kong. Ayan. Tapos, pagbalik ng Pilipinas, hinarang ni General Torre sa airport. Oo, hinarang sa airport. Nagpakita ng warrant of arrest galing sa ICC. Tapos, ibubuk na siya. Ibubuk na yung matanda. O, sino yung matanda? O, yan, kino-comment niya na pala eh. Si Mang Kanor. Si Karton. Yung maaabo. Si Digongyo. Ayan. Oo, siya naman. Ibubuk na siya. Ayaw magpabuk. Oo, pumapalag ang matanda. So sabi ni General Torre, masyado na tayong matagal dito.
Hilahin na yan, dali na natin sa aeroplano yan, no? Pagka gano'n ni General Torre, pumasok yung mga pulis, galing, Pumasok yung mga pulis na gano'n, no? Pinalibutan si Digong. Tapos yung mga pamilya, wala na, naitulak na sa labas. Wala nang nagawa. Oo, hanggang dun. Ayun, and the rest is history. Ngayon, nandun siya sa dahig. Topic natin siya maya-mayang konti. So, naiintindihan natin kung bakit galit na galit sa kanya mga DDS. Kasi ito si General Torre, single-handedly dismantled the leadership organization of the DDS. Siyempre may utos si Presidente yon, di ba? Merong basbas ng Presidente yon, siyempre. Tsaka ng Secretary of ng DILG, tsaka DOJ Secretary. Pero yun nga. Kaya galit na galit sa kanya yung mga DDS. And that's one of the reasons kung ba't naiintindihan ko rin yung mga komento ng mga DDS dito. Ayan. Sabi ng mga DDS, 5-star general to general manager. Going to the main event, floor manager. Ayan. Di ba? Next time, traffic enforcer ka na. Yun. Di ba? From PNP chief to bangketa at traffic sector. Di ba? Nagtitripan siya kayo ng mga DDS. For 2 months only daw. Di ba? Sabi, ilang araw tatagal. Kawawa naman, mukhang nilalaro. Tahimik na sana eh. Di ba? Ano daw ang gagawin ni Diwata dyan? I think this is fentanyl. Sorry. Mali ako napindot. Diba? Bumaba na ang ranggo. Aray ko. Yun ang sinasabi nila. Sabi ng mga DDS yan. Pero alam nyo, mga kababayan, kung short-sighted ka, yan talagang sasabihin mo. Kung hanggang dun lang ang naiintindihan mo sa nangyari kay General Torre. Kung hanggang dun lang ang pagkakaintindi mo sa nangyari kay General Torre. Alam nyo ba ang trabaho ng General Manager ng MMDA? Ito ang trabaho ng GM ng MMDA. Functions of the General Manager. The General Manager shall assist the Chairman in the administration of the MMDA and supervision of subordinate personnel, assist the Chairman in the supervision of the operation of various operating centers and units of MMDA, assist the Chairman in the review of plans and programs for the MMDA and for Metro Manila in preparation of the annual report of activities and accomplishments of MMDA and perform other duties. So, tingnan nyo mga babayan. Kanino siya nasa ilalim? Meron pa rin tao sa ibabaw niya. No? Nasa ilalim siya ng isang commissioner. Ngayon, si commissioner, ang tutok niya ay yung organisasyon. Si general manager, ang tutok niya ay ang supervision ng operating units ng MMDA. Ibig sabihin, kung nasaan ang opisina ng MMDA, yun ang trabaho niya. Ang trabaho ni General Torre, nasa operations. Siya yung mag-i-implement ng mga programa ng MMDA. Ngayon, mga kababayan, kung ikaw ang mag-i-implement ng programa ng MMDA, sino ang mga kausap mo? Diba? Sino ang kausap mo? Ang mga kausap mo, mayor, governor, vice mayor. Sila ang kausap mo. Correct. LGU. LGU. Hindi lang LGU. LGU ng buong Metro Manila. LGU ng buong Metro Manila kung saan ang sentro ng kapangyarihan ng buong Pilipinas. Hindi talaga kayo nag-iisip. Mga DDS. Hindi kayo nag-iisip. Hindi niyo ba nakikita? Mga DDS? This is not just a job for general manager. No. This is a consolidation of power, of influence para sa 2028. Yan yun. Consolidation of influence yan for 2028. Yan ang goal dyan.
ilapit si General Torre sa masa para makilala siya ng masa. Hindi ba? Para ilapit siya sa masa. Ngayon, nasaan ang sentro ng impluwensya ng Pilipinas? Nasa Metro Manila. Sa Metro Manila mo makikita lahat ng influencer, ang media, lahat-lahat nandito sa Metro Manila. Pag na-cover siya ng mga iba't ibang balita ng Metro Manila, sigurado yun aabot yun hanggang probinsya. Sureball yan. Which, mga babayan, mga kutsero, ang mangyayari sa 2028, nasa mas maganda siyang posisyon para tumakbo for higher office. Actually, mga kababayan, ngayon pa lang nga, pwede na siyang tumakbo. Kahit congressman, mananalo yan. Kahit party list, mananalo yan si General Torre for sure. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Pero, kailangan I think si PBBM is forming his 2028 slate as early as now. Feeling ko yun ang goal niya ngayon. Kaya niya pinwesto dyan si General Torre. Hindi lang yan for hindi lang yan for show, hindi lang yan dahil loyal siya, whatever. No. That is for 2028. Kung ano man yung posisyon na yan, hindi pa natin alam. Baka ginto yan. Ginto! Gibo Torre, di ba? Ginto. Gibo and Torre. Ginto. Di ba? We don't know. I mean, we don't know. Baka ipapare si Torre kay Gibo para mas katanggap-tanggap si Gibo sa masa. Di ba? We don't know. Di ba? We don't know. Pero kung sila man boboto sila pareho. Walang talo dun eh. Si General Torre maayos, si Gibo maayos. Malinis ang trabaho ni General Torre, wala siyang issue ng corruption. Si Gibo ganun din. So walang tapon doon sa ginto. Oo, sa ginto na yan, walang tapon diyan. So yun. So this is not just for general manager position. Although sinasabi ni General Torre, "Hindi, wala akong plano diyan, wala akong plano." Hindi. hindi ganoon. Hindi yan. Hindi ganoon 'yun. Oo, hindi ganoon 'yun. Hindi ako naniniwalang ganoon 'yun. Oo. 'Di ba? So, or we don't know, baka tatakbo siyang senador, Senate lineup ni PBB. We don't know. For senator, posible siyang manalo, but hindi siya papasok sa top 10 or sa top 5. I don't think he will be top 5. Baka nasa siya, middle or nasa ilalim si General Torre. But senator kaya niya. For senator kaya niya pumasok. Yeah. Wala problema dun. Okay lang 'yun. 'Di ba? Wala problema dun. Okay lang 'yun. So ako personally, I think BBM is preparing him for 2028. Kasi yung general manager, yes, it's a good position, pero yung yung skills na diyan ay hindi pang diyan. Yung skills niya ay hindi pang diyan. So kung yung skills ay hindi pasok diyan, ano yung hinahanap ni PBBM? Ano yung binubuo ni PBBM? Most probably is the influence. Influensya, mga babayan. So ako, I'm thinking, and this is just an assumption, hindi pa naman ako sure na tatakbo siya. Pero kung sakali man tumakbo siya, you heard it here first. Kung hindi, hindi. Di ba? Wala problema. Wala namang mawawala sa akin eh. Hindi naman ako sure eh. Pero pag tumakbo siya, na senador or congressman, well, you heard it here first, guys. So,